Kasi with the mechanism of freezing, napapahaba po natin yung shelf life ng mga pagkain po natin. And dahil nandito po tayo sa La Trinidad, it's way better for us to be aware na hindi lang pwedeng hinugasan natin yung mga gulay natin. Tapos, ishoot tayo in the freezer. Hindi lang po ganon. Because on the food side and sa studies po, mas mainam na may proseso pa po siyang pagdadaanan. Ano po kaya sa tingin natin ang gagawin bago po natin i-freeze? Just try. Blanching. Ayan. Sa blanching process po kaya, ano naman po ang ginagawa ng pag-blanch ng pagkain or ng vegetable? Yes, ma'am? Sila napulot lang ang dalong Quick heating lang. pagsawsaw sa Tama, ating it's tray. an application of quick heating, but in the Cover my case plastic. of water boiling. Diba? Nuno, Pero, ba't mo na para paibat? po mas malinaw po Ada sa jay ating lahat, special nga sugar ang ang tabel mga, dayo. gulay po Sa natin dito sa Benguet ay kailangan po Hindi natin, nagamit kasi sa marami mga- po tayong nagkakaroon ng wastage eh. Diba? Mas Maraming nasasayang, tumagal mga mas. surplus products. But by means of blanching, nagagawa po natin i-inactivate yung mga enzymes na nandito para gawin, di ba, the instances lumapadas yung man po na noon binukwan nyo, tapos in-freezer nyo, tumangkan man sila pero ang karoon sila i-block, di ba? Because kung hindi natin po sila i-blanch, patuloy po yung enzymatic experience or yung activity na nangyayari. Ano po ba kasi ang enzymes? Yung mga enzymes po ang responsible ng ripening and maturation of the vegetables. Kaya po natin sila ini-stop ay dahil gusto po natin matulungan yung mga gulay po natin na kapag freezer natin ay hindi ganun masisira. So, another point, ito po kayang mga vegetables na nandito sa harapan po natin ay dapat pagsabay-sabayin natin ilagay. Diba? Sa tingin po natin, okay lang po pagsabay-sabayin. Hindi. Kinakabahan sila. Okay, ako na po ang nasagot para mas mainam. Gusto ko lang din pong magtanong para interactive po tayo and I get to see that everyone is interested. This is a package of frozen vegetable chop suey mix. Okay po? Nagaling din po kay FSRIC sa center po natin. Nakikita po natin na magkakahalo po yung mga vegetable na nasa loob po ng frozen na ito. Pero, kapag ibablanch po natin yung mga gulay po natin, hindi po sila pwedeng magkakahalo. Because with every variant or with every variety or kind of vegetable, may katumbas lamang po ng optimal temperature na kailangan. Pag optimal temperature, yun po yung enough, sufficient, sakto, at sapat na temperatura at kung gaano katagal silang ibablanch. Ayan. Hindi rin naman po tayo tumatagal sa 2 minuto, 3, 4, hindi po. Because, for sure, yung sa mga houses naman po natin, ang ginagawa natin, small scale. Di ba po? Kaya, yung mga available po na mga gulay po natin dito, we will make you see din po kung paano ang gagawin. Pero, kahit sinabi po namin na may katumbas po silang oras sa pag-blanch, it's still up to you kasi makikita naman po natin sila if tama na po yung blanching natin. Na nahilig kayo siguro ng agdopol, diba buong, lulagay kamote, di ba? Di ba po? Dapat isang nahilig mo tandingin matuak dito eh. And on the other hand, ang meron po tayo dito ay cabbage, carrots, green beans, at bell pepper. Actually, si bell pepper po, hindi na po dapat siya talaga binablanch. Pero dahil i-freeze po natin siya, kailangan din po siya. Pero mga nasa 20 seconds, ganun na lang po. Pack po natin, nakalagay din po dito sa label po niya kung ano yung mga ingredients na nandito. Pero dahil frozen po sila, ang ginagamit lang po natin ay, anong tawag nito? Ay tubig. Pero if you want to enhance more the water we use, ano pa kayang pwede nating idagdag? Suka? Asin. Ayan. Kapag asin po kasi, nadadagdagan po natin yung mas magandang na-inhibit or nakukuha ng
ating products. It also enhances the color. Bakit po ba natin binablanch, di ba? Kanina, sabi natin, inactivate natin yung enzymes. Kasi yung enzymes ang responsible para mag-mature, mag-ripe, di ba? Kaya pag na-stop natin yon at nilagay natin sa freezer, di ba mas magandang mechanism yon? Okay. Ngayon, sa generation natin na to, we have the normal freezing at meron din tayo tinatawag na ultra-low. Ayan. Sa ultra-low po, pwede po tayo makaabot hanggang negative 80. Ayan. Pero, onto its optimum temperature, ang i-reach lang po natin. Nakakita na po ba tayo ng freezer? Yung mga malaking parang color blue and white na freezer po na may pinipindot na po. Ganon. Yung ganon. Ang tawag po doon ay ultra-low. Kaya ito po, yung mga products po natin na ito, na ipapakita din po mamaya of how they blanch it. Ayan. Ito po ay nilagay po natin sa ultra-low. Kaya kahit ngayon po, matigas na matigas pa rin po yung mga gulay po natin. Why do we need that? Bakit kaya natin yan kailangan? Kasi po, may mga mas mabilis na ngayong teknolohiya para mag-freeze ng mga ginagamit po natin. But on the other hand, dahil mga large scale po tayo or sa mga households pa rin po naman natin, pwede pa rin po tayong gumamit ng freezer na negative 18. Ayan, negative 18 or yung mga normal freezer po natin sa bahay. Okay? Ganito po kasi, kapag nag-blanch po tayo, di ba, ang ginagamit po natin ay mga 90 to 100 boiling point. Ayan, boiling point po kapag blanching. Pero, ang mechanism nun, nabiit kayo lang nga ikabil. Haan nga i-boil tayo, in-boil tayo, mabalin nga maapektaran ang jay texture na, the shelf life na, jay quality na, jay product. Iso nga, haan nga kasi kapayag. Tatta, i-aramidon lang to jay freezer yun, kasi sa center po, kaya po kami nakakapag-produce po ng mga ganito, dahil may ultra low na po kami. Kapag nakaset na po siya ng negative 80, negative 65, yun, ang ginagawa po nun ay kaya na po niyang i-freezer yung mga vegetables natin within an hour. Within an hour po. Unlike yung mechanism po ng ibang freezer po natin ay tumatagal pa po siya ng overnight para tumigas po talaga sila. Okay. Sa pag-aaral po, ang freezing ay isa pong pamamaraan ng preservation technique. Kasama din po niya ang salting. Kaya po tayo may tinatawag na hurdle technology. Sa hurdle technology po, pag nag-salting tayo, nag-preserve natin yung mga karne. Ganyan. Plus, pag nilagay pa po natin sila sa freezer, nagkakaroon pa sila ng additional technology to preserve our product. Anyways, ngayon po, may katanungan na po ba tayo? Paano kung wala kaming ultra low? Sabi. Ayan, sabi ko po kanina, okay lang din po ang normal freezer po natin. Kasi kaya din naman po niyang magpatigas ng gulay. Yung mga normal freezer po natin. Ayan, ang pagkakaiba lang naman po kasi noon, yung proseso po ng pagpapatigas ng mga vegetables natin. Okay, kung paano ito sabihin. Pag normal freezer po kasi natin, matagal niya pong papatigasin yung tubig na nasa gulay, di ba? After blanching. Ang nangyayari po, ang nabubuo po nito ay big crystals of ice. Pag ganon po yung mekanismo ng ginagawa natin, ang nangyayari po, napapuncture ng ice yung gulay. Kaya, sa pag-tow po na towing process, ano nang Ilocano po ng towing process? Defrost. Ayan, to defrost yung mga gulay po natin, ang nangyayari po, pag na-puncture niya po yung cell walls po niya, nasisira din po siya. Ayan. Pero with the ultra low na ginagamit, hindi po ako nag-endorse dito ng ref ha. Baka mamaya kanina, nag-endorse ako ng noodles, ngayon ref na. Ayan. Pag ginamitan po natin siya ng ultra low, small bits of ice po ang mabubuo niya sa gulay. Kaya pag dinefrost po natin siya and inipon yung mga gulay para i-prepare for chop suey or for stir fry, ayan, hindi po masisira yung itsura. So hindi po natin mako-compromise. Yun po para mas malinaw po sa atin kung bakit ba sinasabi yung ultra low na yan. Ayan. Yes po, question ma'am.
Freezer burn. Okay po. Pag freezer burn, ayan, meron po tayong tinatawag na freezer burn kapag hindi po maayos yung pag-package po natin sa mga products. Kaya po yung tinuro ko po kanina, after po natin i-blanch, isa yung mga product po natin or yung mga vegetable po natin, ilalagay po sila sa trays bago ilagay sa freezer. Then, nung paglalaog yung isudan niya ikabil ditoy sa package, tunumayaton na natanggal because there are instances din po na nilalagay natin yung mga products into vacuum seal. Kasi, nagkakaroon din po ng freezer burn because of time and temperature abuse. So, kung kunyari, nagkaroon po ng time and temperature abuse sa pag-blanch po natin, ayun, maaaring yun din po yung rason kung paano mag-burn. Hindi po kasi siya freezer burn na kunyari, ulit. Hindi po ganon, okay? Masisira lang po yung composition nung gulay because of the blanching or because of the excessive cool na ginagawa po natin. Depende po. Siyempre, kung sa amin po na nasa food tech industry, ayan, hindi na po kami, hindi na po namin tinutuloy na iluto yung mga nagka-freezer burn na po. Because there are areas of blackening na rin po yung mga nalalagay po natin. For sure, naka-experience na po kayo ng ma-freezer nyo, tapos nag-black nag-ibaba na, kasi those are example of freezer burn po. So, when we see na may ganun na pong nangyayari, syempre, we don't subject them for processing anymore. Pero, dapat yung part na mayat pa'y akad go lang ta. Di ba po? Ano hamot lang ta nga masayang sa commodity? Ayan. Any other questions regarding the freezing po? Ayan. Baka sinasabi din po natin, iba-blanch lang sila, ilubog lang mo. Dapat nalakan ng gatang ng maawatan. But later, there's another mechanism. Yes, ma'am? When it comes to nutrients, how much does it take? When it comes to blanching, there will always be denaturation. Pag denaturation po, syempre, the effect of heat, ayan. Ang nangyayari po, nababawasan lamang po ng kaunti. Ayan. Pero dahil konting effect lang po ng heat naman at nabiit tayo man ng ilubugso na, nababawasan po tayo sa vitamin A, vitamin C, and some B vitamins. Ayun po. Pero hindi po excessive yung natatanggal. Pero magiging excessive po siya kung tatagalin nyo yung pag-blanch. Kaya po magkaiba si blanching at si boiling. Ayan. Pero hindi po ganun nga maaapektuhan yung nutrients. Hindi ko lang naman po pwedeng sabihin na, ay hindi po nila maapektuhan. Kasi may heat process. Ayun po. Baka ipakulong po nila ako sa PRC kapag ganun yung sabihin ko natin. Any other question po?